Kaya medyo ang matalikod ito, bago po ako nakaparito ng mga kusulat. Kaya namin po ako ng mga taga-GOC, foundation po nila. 41 po ang kayong tinatawag na kaarawan. Kaya umaga, hapon sila eh. Kaya umalis mo doon, alas 4 na. Hapon. Kaya bago ko nag-arting po rito. Kaya nga isa, may nagsasabi sa akin, malimit ako naglalagari. Ito naman talaga, naglalagari po. At naging sa tinatawag na pagkakatipon, kung may pagkakataon, naglalagari ko rito. Ganun po. Kasi pwede po yung ganun eh. Kaya para pag uwi mamaya sa bahay, wala pa na. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Ito pong aking pong malipahahayag po, mga kapatid ko. Ito ay patungkol di kumano sa mga nag-deliver ng mga pahayag ayon sa kanyang sinasabi. Kasi meron din po kung mga napaghalata. Alam po natin, ang Diyos meron siyang espiritu para kumilala. Amen. No? Kaya nga, bakit dati masigasig, active, pagka kayo sa bandang uli, naglamig. Di ba gano'n? Ngayon, kapag ikaw ay matured na, sabihin natin mawawala sa iyon. Pero makipag-ayos ka. Makipag-ayos ka. Kasi minsan, ang isang tagapagturo po mga kapatid, ito ihahangin ko po sa inyo matalikod ito. Dito ko kukuha. Ako po na inyo matalikod ito nung ako'y nasa GOC, 20 years po ko doon. Bakit po ako umalis sa GOC? Pero hindi ako karak-karak umalis. Dahil sa mga ibang mga turo na walang sa katotohanan. Walang batayan dito. Pahayag lang ng tao. Pag tinanong saan nakasulat, wala na. Ako hindi ko gano'n. Kapag nagtuturo ka, titiyakin ko, meron kang batayan. Naririto. Yan. Ngayon, palibasa, hindi nakadikit po sa aklat ng Panginoon ang batayan. Na nagpahalik sa akin ng namamahala na naniniwala ko, kapatid na dali, magsasama pa rin tayo. Sabi ko, sige, magsama tayo. Pero yung turo ninyo, i-level ninyo sa turo ng mga apostol na may batayan. Dahil gusto kong rin maligtas at magligtas. Ngayon, kung hindi nyo i-level, ayon sa Biblia, ikinalulungkot ko, mangyayari ang utos ng Panginoong Diyos na nakasulat sa aklat nito. Hihiwalay ako, lalayo ako, bakit hindi sa utos, hindi sa nanang akin. Anong ibig kong sabihin? Meron pong nangihina dahil meron tagapagturo na nagtuturo, hindi na hinahango sa aklat ng Panginoon. Na nagtuturo ng ganang kanya. Isa yan. Meron naman na kung bakit nangihina dahil ang management ng pamamahala sa loob ng Iglesia ay hindi naayon sa Diyos. Pang-taong management. Ikatlo, meron nangihina dahil meron tagapagturo lumalakad na sa laman. Nang ibig ko sabihin, may asawa ka na,
Tapos ipapahayag na, tao lang ako na marupok. Ayan. Ngayon, yung tatlo na yan na nangyayari po, yan ang nagiging dahilan. Kasi dalas po yan eh. Marami po kung mga nasaksihan ng mga ganyang pangyayari. Ngayon, ang isang tinatawag na ministro, kapag ikaw ay nagturo, sa inaakala mong wala kang batayan, wala sa aklat ng Panginoon, magpupuri ka. Amen. Magpupuri ka, huwag mong ipagdiinan nyo sa'yo. Amen. Kasi kapag pinagdiinan mo sa'yo, ikulay ka. Amen. Hindi ka nagpapasaway. Naandyan yung tinatawag na fried chicken. Fried chicken. Sarap na sarap ka. Kasi maraming ganyan mga kapatid ko kay Kristo. Ngayon, kaya dyan nagkakaroon po ng katuparan yung sinasabi ni Kristo sa aklat ng John 10:16. Meron akong mga tupa na wala sa kulungan ito. Nasaan sila? Nasa ibang kulungan. Ano sabi ni Kristo? Kailangan dalhin ko sila. Ibig sabihin, ilalabas ni Kristo yun. Ilalabas. Dadalhin sa totoong kulungan. Naghiringgin ng mga tupa ang aking pinig. Yung tupa ni Kristo, ilala nila yung totoong mensahe. Tandaan po natin. Uulitin mo po. Yung tupa ni Kristo na totoo, kilala nila ang mensahe ni Kristo. Kilala nila. Hindi sila madadaya. Kaya, ang inyong malipalingkod ng pong ito, katulad sa pangyayari po nung conference. Doon isinagawa sa Carolina. Pinatay ko na. Kasi, nandun ako. Tama ba kapatid? Ay, anong nagiging present po ng kapatid na ba? Kasi ako, etong naman may mali ako sa Biblia eh. Kapag meron ka sinasabi na wala na rito, mahirap sa palataya nito. Yung ano, biro mo naman, lahat ng mga pastor na tagapagturo o ministro na nagtuturo gaya sa turo ni Branham, sagot ni Branham sa langit. Yung ba tagapamagitan? si Kristo po. Si Kristo ang tagapamagitan eh. Amen. Bakit si Kristo at si Branham isa? Hindi. Magkaiba rin. Kaya, medyo, ibang tunog. Ibang mensahe eh. Hindi mensahe ni Kristo eh. Ngayon, yung mga iba pa doon mga kapatid, siyempre ang inyong matalikod yung ito, siyempre makikinig muna ako. Ngayon, kapag ikaw ay nagpa-open na, magtatanong ko. Kaya, doon sa mga pangyayari po yun mga kapatid, sabihin natin, ayaw ko kung nakagising ako doon. Nakagising kaya ako doon? Kapatid? Ayaw ko kung nakagising ako. Nagising nga sila eh. Nagising ba sila? Init eh. Oo. Kasi ako mga kapatid, katulad yan. Doon ako nakakakilala naman ako ng Espiritu sa tulong naman ng Panginoon eh. Doon meron umaasay laman. Talagang napaghalata ako. Galit na galit sa akin. Tatanong lang ako. Wala naman manginig eh. Di ba kapatid? Nagtatanong lang ako. Siyempre,
kapatid, huwag laman. Espiritu ng Diyos. Kasi, nakagalit eh. Sabi ko tuloy, palakain kaya pala kami. Oh. Sabi ko yan. Oh. Eh hanggang yung ibang mga pastor doon, pag may iba doon eh, hindi ko naman kilala yung iba doon eh. Nagkikala nga sa akin eh. May nagbubulog-bulugan niya eh. So, sino yan? Ayun eh. So, eh tapos pinaano ko sa harapan. Eh gusto ko subukan eh. Sige, magpapasubok ako. Oh, dito po din. Kasi doon sila sa pagkukot kay Branham. Oh, ay ako dito magkukot sa mensahe ni Kristo. Sa message ni Kristo, nandito. Ito yung pinasasagot ko. Sawa naman ang Panginoon. Oh. Kaya, minsan kasi, ang tao, ang tagapagturo, nagpapahayag ayon sa tao. Dapat kung ikaw ay ministro, nang lumikha ng langit at lupa, ipahayag mo kung sino ang nagpapahayag sa iyo para magsalita. Huwag doon naka-address sa tao. Huwag naka-address sa tao. Oh. Kaya, sabi nga sa akin, kapatid, gusto na pastor mag-present daw ako. Mag-present. O sige, kung anong ibig ko ninyo. Ay may nagsabi naman si pastor, no way, na taga-kainta. Oh, ay wag muna. Wala ko sa message yan. Ay tama ka naman pala. Oh, wala pa ako sa message. Kasi hindi ako nagkukuntay Branham eh. Doon ako sa message, kanari. Nangyari yan Rito. Sa Biblia. Kristo ako. Wala ko doon kay kapatid na Branham. O, tama kayo. Huwag muna ako. Pastor, pwede pong itanong na rin mismo yung tanong doon. Sa inyo ngayon. Kung kaya pong masagot ninyo ngayon na ano yung pangalan ng asawa ni Kristo? Mamaya na. Kasi yung oras Ay, ganun ba? Pasensya na po kayo, no? Ibig sabihin, parang yun ang pinusin ko na, no? Apo. Okay. Ganito, mga kapatid, ano? Kasi yung tanong na yun, yung tanong na itatanong sa akin ni kapatid, yun din ang tanong ko sa kanila. Kasi si Pastor Van, na nagpapahayag, tayong lahat niya ay bride ni Christ. Hindi lang bride, wife pa. Ito na ako kumuha ngayon. Oh, parang ang tanong ng ano kapatid. Kasi ito tanong ko Pastor Van, ikaw may pahayag, hindi lang bride, wife pa, asawa. Anong pangalan ng asawa ng Diyos? Wife. Diba yung tanong ko? Anong pangalan ng wife? Right. Sukot eh. Ang binanggit apelido. Pangalan ng aking tinatanong. O bakit si Kristo ba may apelido? Wala naman apelido sa akin. Sa Biblia, nasa matandang tipan pangalan lang mga nababanggit sa walang apelido. Kailan ba lumitaw ang apelido? Kailan ba yan? Sa mga unang tao, walang mga apelido pa yung pangalan Tama? O ngayon, anong pangalan? Tama nga naman sa isang mga apelido. Kasi yung sabi ni nila, hindi, sabihin ninyo. Pag hindi nyo alam, masabi sa akin, humahatol kayo. Ngayon, kung alam ninyo, sabihin ninyo. Sinabi ko. O, ano sabi? Sabi ni Kristo ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung salitang akin, sabi ni Kristo, hindi kanya yun. Kaya hindi Christ, Church of Christ, hindi kay Kristo yun. Ano sabi ni Kristo sa aklat ng John 12:49?
kung anong sabihin ng Ama. Hindi lang sa amin sinasabi. Sinasabi niya kung anong salita ng Ama, sinasalita niya. Kaya yung salitain ni Kristo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi kayo. Sinalita lang ng Ama yun eh. Para salitain niya. Kaya, ang salitang iglesia ni Kristo, hindi yan ang opisyal. Maraming gumagamit sila. Itong opisyal, yung banal na halika, hindi alam kung ano ibig sabihin ng banal na halika eh. Kaya sa minsan, tinatanong ko sa mga ministro iglesia yung minahal ko eh. Kung kayong iglesia ni Kristo na nakasulat sa Roma 16, ano ang banal na halik? Ginawang literal eh. Ginawang literal. May sagot na, ginawang literal. Uso sa uso, kawawa naman ang mga babae. Ginawang literal. Aswerte naman ang mga laki dyan sa inyo eh. Luging-lugi ang mga kababaihan. Hindi naman literal yun eh. Ayan. Kaya lumilitaw, hindi sila yun. Kasi kung kayo ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo sa Roma 16, alam ninyo ang paliwanag ng banal na halik. Pag hindi alam, hindi kayo. Di ba ganyan yan? Anong pangalan ng wife? Iglesia ng Diyos yan. Church of God. Iglesia ng Diyos. Alam niyo sa Biblia, tingnan niyo yung Gawa 20:28. Naalala ko po yung paliwanag ng kapatid na ako, ang tingin ko po doon yung Iglesia ni Cristo rito, na dumadalo. Ministro yun. Kilala ko po ang ministro kapag mangusap. Kilala ko po. Sa tulong po ng Diyos. Ngayon, ito, tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung tinatawag na Acts 20:28. Di ba sa Tagalog, Iglesia ng Panginoon? Sa English, Church of God. Ngayon, kung kukunin po natin yung tinatawag na aklat ng Gawa, hindi po Church of Christ. Sa English, kundi Church of God. Isa nila ibinabatay, yung Biblia Lamsa. Hindi na alam eh, kung kailan na sipi ang Biblia Lamsa ni George Lamsa eh. Hindi na alam eh. Ayaw ko naman sabihin. Tinanong ako, kailan ba? Sino ba nakalimutan ko? Church of Christ na nakasulat doon? Hindi, kung kailan nasipi ang Biblia Lamsa. Si George Lamsa, ano yun eh? Yung Biblia Lamsa. Translation na lang. Ngayon, naisulat po yan, 1933. Naisulat lang sa hula yan. Kailan lang yan? Mabuti po ng King James Version eh. Ang layo ng agbot, 1611, ang King James Version. Meron pa nauna rito sa King James. Di ba yung original na Biblia? Kaya sa matatuwid mga kapatid, ang pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo, pangalan, Iglesia ng Diyos. Pastor, tanong ko lang po, paano po nagiging pangalan yung Iglesia ng Diyos? Di ba po parang ano lang po siya, title, term, pero hindi siya name? Ito ang sagot ko. Mayroon ng tinatawag na prophecy sa aklat ng Daniel na ang katuparan ay sa bagong tipan. Meron ganitong kapakayagan. Ito po'y prophecy po ito. Sa aklat ng Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili. O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang
sa iyong pangalan. Ano ang tawag doon sa mga tao na yun? Na tinatawag sa iyong pangalan? Ito ang katuparan ko sa aklat ng Unang Timoteo sa 3:15. Ngunit kung ako'y magluwag ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao Anong verse daw po? na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at halitin at suway ng katotohanan. Ano yung mga tao? Ang mga tao na binanggit ko rito, no? Na ang pagkasabi ni Pablo sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Mga tao mo yun eh. Pastor, di ba po yung pag sinabing name is singular? Diba po sabi niyo Church of God yung name? Okay, ito. Dito, sa prophecy, sa Daniel, yung mga tao tinatawag sa akin, pangalan sa akin ng Diyos. Yung mga tao, tinatawag sa akin, pangalan. Ano yung mga tao na yun? Na isang kalpula naman ng palataya, babae, lalaki. Ito po ay ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Yan yung mga tao. Ngayon, yung tanong mo, ilan ba ang iglesia? Ito ang sagot. Ito, sister, kung ilan ang iglesia. Dito sa aklat ng Ephesians 4, may isang katawan. Sinita ho? May isang katawan. May binanggit si Pablo, may isang katawan. Ano ba yung isang katawan nito? Ano ba ito? Colosas 1:18 na ang pagkasabi ni Pablo sa talatang ito ay ganito. At siya ang ulo ng katawan sa magkatribagay ng iglesia. May isang katawan. Ano yung isang katawan? Na ang katawang ito sa magkatribagay ang iglesia. Pastor, kung ang pangalan po ng asawa ng ni Kristo ay iglesia ng Diyos, nangangahulugan po bang, sabi po doon sa talata na binanggit nyo, tatawagin siya sa pangalan niya? Ang mga tao ay tatawagin sa aking pangalan. Sa aking pangalan. So, ibig sabihin po ba ang pangalan ng Diyos ay Diyos? Iglesia ng Diyos. Ang pangalan na nagmamay-ari, Diyos. So, ang pangalan niya po ay Diyos, kaya tinawag na Iglesia ng Diyos. Ang Diyos pangalan, ang Panginoon pangalan. Maraming talata yan. Yung ama, pangalan din. Ang ama pangalan din yan. Pastor, how about po yung sinasabing bride? Yung iglesia pa na Diyos Hindi ay kaya- walang pangalan na asawa. Di ba hindi ko maintindihan? Sa kumatan. Yung iglesia pa na Diyos yung ba ay ang pangalan na asawa. Yung Church of God yung ba yung wife? Okay. Yung kasi ganito nga kapatid, sa panahon ng mga apostol o sa bagong tipan, lumitaw ang pagkakumpletuhan nung maitayo na yung iglesia, lumitaw na siya yung iglesia ng Diyos. Pero sa lumang tipan po, wala ho dyan nababanggit iglesia ho ng Diyos. Meron dyan binabanggit sa Exodo, yung Israel, ating pangalan. Pastor, tanong ko po, yung Church of God, yung ba yung pangalan ng wife? Yung ba yung wife? Yung ba ang pangalan ng Church of God? Karugtong po yan. Doon sa ulo, doon sa nagtayo. So, yung mga churches of God, yung mga wife. Sabihin ni Kristo talaga ito. Ano ho yan? Ang tawag po sa mga churches, lokal nila, mga lokal na.
Lokal. Isa lang ang tinatawag na iglesia na pinaka-official. Kasi ito'y nanganak. May mga lokal eh. Nanganak eh. Kaya ang official ko, iglesia ho ng Diyos. Pastor, hindi pwedeng tawagin Christian. Ano ho, hindi pwedeng yung iglesia ng Diyos na tawagin Christian, hindi kompleto eh. Nakalagay, Pastor, doon sa Antioquia, tinawag silang mga Christian. Christian. Christian churches po, sabi doon. Kung bakit tinawag na mga Christian o mga Kristiyano, kasi ang kahulugan ng Kristiyano, mga kapatid, ito ay mga tagasunod kay Kristo. Yan ang Kristiyano mo eh. Pero ang official, yung official po, na ipinahayag po sa Biblia, yung lahat ng mga alagad ni Kristo, mga tagutupad sa kanyang kautusan na alagad, official na tawag yan, iglesia ng Diyos. Yan. Father Apostol na may tanong ako. Ang ibig sabihin ng iglesia, asawa ng Diyos. Ang ngayon, asawa ni Kristo. Ano ho yan? Pag sinabing, anong pangalan ng Asawa ng Diyos. asawa? Kompleto, iglesia ng Diyos, kasama Diyos. Ang tanong ko, Pastor, bakit yung Israel, tinawag silang iglesia sa ilang? Ito ho. Kaya po ang pinamamahalaan ni Propeta Moises, nung ilabas ni Moises mula sa tinatawag na pagkaalipin, ang Israelita po, sa pamumuno ni Moises, sila po ay napadpad po sa bundok ng Sinai o ilang. Yan. Kaya ilang napadpad to sa bundok na yun, na ilang, tinawag sa iglesia sa ilang. Kasi mga tao yun eh. Okay? Tinugtungan ng iglesia sa ilang. Nasaan ang iglesia? Nasa ilang. Nasa paanan ng ilang. Ano yan? Ibig sabihin ng Pastor, ang Israel, naging asawa rin sila ng Diyos. Opo. Pero ito, may isa pang iba. Bakit bakit ang Israel tinawag ng Diyos, inilabas ng aking anak sa Egypto? Tama po eh. Bakit anak ang tinawag? Kasi ganito po yan eh. Pag sinabing anak, pag-aari na yun. Kaya nga anak eh. Inilabas yung kanyang anak eh. Sa pagkaalipin eh. Nung mailabas na, ang tawag na panganay. Panganay na o. Pero panganay ang Israel. Israel yun. Sino ba ang panganay? Ang Israel o si Jesus Christ sa tinutukoy doon na inilabas ko ang anak mula sa Egypto? Sino ba ang tinutukoy doon? Ang Israel o si Jesus Christ? Doon sa Exodo 4, ang Israel yun. Si Kristo naman eh. Na nung mailabas siya, sa sinapupunan ng Ama, wala pang ibuhay, wala pang tao. Si Kristo sa kanila exist na? Kaya ang pangalan niya, kaya dinala sa kalupaan eh, nasa bahid ng mga anghel. Si Jose at si Maria, ang panahon ni Jesus Christ na nung pinanganak na siya, nung pinapapatay ni Herodes yung mga bata. Sinabihan siya ng anghel, ilayin mo ang iyong anak. Diba sa Egypt sila din pumunta. At doon din sila sa Egypt sa ng bumalik na. Opo. Ito po sa to. Yung paglulunsad ho ni Herodes, dumating sa kanya na di umano na mayroong lilitaw na panganay. Na ayaw ni Herodes kasi mapalitan. Kaya si Herodes naglusad lahat ng mga panganay patayin. Eh, ang tanong ngayon ito, yung panganay ni Maria, doon sa Lucas 2:7, yung panganay
hindi panganay, hindi po panganay nangahulugan ng ama. Kasi nailabas na wala pang pasimula, wala pang si Maria. Ayan po yan. Kaya mali po yung paniniwala na si Kristo ay nagsimula kay Maria. Mali yun. Sila sa pangit lang pa sila kasi Amin na masahin ako sa Revelation chapter 19. Ito yung laman. 17. Naku, Let malapos. us be glad and rejoice and give honor to him and the rays of the Lamb. And God and his wife had made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Maraming. And he said unto me, right, blessed are they, mga wife yun, blessed are they, which are called unto the marriage supper of the Lamb. Tawag ko sa marriage supper of the Lamb. Hindi ba yun ang hindi ba yung marriage supper of the Lamb, hindi ba yung pwede tawagin ng wife? Dati sa talata dito. Oo ba? Kasi, hindi ba yun ang wife? Okay. Kasi yung po ninyo, mga kapatid ko, yung binanggit po rito na kordero, at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Yung kordero po, binanggit na ang kanyang asawa ay nahahanda na. Nakapwesto na. Pwesto na pa. Pinibigay ko na ito, nakapwesto. Amen. Papangalan si Pastor.